Hello, magandang umaga. Mabagyong araw po sa Pilipinas. At ang bagyo po ay nandun sa Northern Luzon, Bagyong Krising. At sa unang report ay aktibo naman na maraming mga naisalba, mahigit 100 ng passenger yung tinulungan ng ating Philippine Coast Guard sa Bicol Region. Kasi buong Pilipinas po ang sakop ng bagyong ito. At sa Visayas po ngayon ay mga nagbabaha na po doon. So, kung nagbabaha, alam mo nang ibig sabihin po ay nagkakapera naman nating mga congressman dahil po hindi na ilagay sa tama ang proyekto, ang mga pundo. Ayun, babaha na naman. Kaya pinagdiskitahan din ang Dolomite Beach na kung ako tanungin mo bilang isang inhinyero ay na civil engineer, hindi po mangyari na ang Dolomite Beach ang naging dahilan para bumaha yung sa looban ng Taft Avenue sa Manila City. Nakalokohan yan. Sinisisi ni si Attorney Don Artes, abogado lang siya, hindi naman siya engineer. Eh kung ano magsasalita. So anyway, let's go to our topic. Ang topic po natin sa ngayon ay simple lang po. Si si Dondon, alias Totoy, Dondon Patidungan, ay nagsabi, ay tinabla niya po ang pakiusap ni Lieutenant General Junel Istomo na ang hiling niya na iwala siya sa istorya. Kasi nasuspetsan daw siya na mas masakit pa daw ang nagawa ni Totoy sa kanya kumpara sa nung namatay ang tatay niya ay masakit. Nung natabla siya sa pag-ibig, masakit. Pero mas masakit ang dihamak yung sinira ni alias Totoy, yung kanyang pangalan sa akusasyon na pinapatay niya ni Istomo si Totoy o si Julie Dondon Patidungan kay Atong Ang para mawala ng sakit ng ulo ni Atong Ang. So, totoo nga, ngayon sakit ng ulo ni Atong Ang kasi lumabas ng buong-buo si Totoy at wala na ako nakita po sa kanya na pag-asa pa na babaliktad at na kahit bigyan pa siya ng kalahating bilyon ni Atong Ang ay hindi siya babaliktad. Didire-diretso, tatapusin niya yung laban. At hindi lang po 34 na sabungero ang nawala dito. Kundi may ibang tao pa na according to Totoy, nang lumabas siya ay 108 ang lahat na nawala, na itinapon o binaon sa Taal Lake. So ngayon, bago natin sabihin, tukuyin yung sinasabi ni Totoy patungkol sa pagtabla niya sa pakiusap ni Lieutenant General Jonel Estomo, ay sinabi niya po na ah, ang kanya pong kredibilidad lalong tumataas. Bakit po tumaas po ang kredibilidad niya? Kasi naging totoo po, hindi pa natin nasasabi 100% na totoo, pero nakikita na po natin ang katotohanan na ang sinasabi niya na tinapon sa Taal ang mga nawala ay totoo. Kasi wala naman akong ibang dahilan mag-isip na hindi buto ng tao yun na nakukuha. Kasi maraming mga buto na napapaloob sa mga sako ang natatagpuan doon sa lake, sa Taal Lake. So kung ganun po, yan po ang sinyalis na talagang ah, totoo yung sinasabi niya. So ngayon, mula sa 12 o 15 pulis, kasi yun pala, 15 dapat na pulis yung unang sinabi niya. Kaya lang naging 12 kasi yung 3 pulis ay nauna nang natanggal sa serbisyo. Alam ko yung unang 3 pulis na natanggal sa serbisyo na hindi na nakasama sa 15 ay yun po si Sergeant Navarrete, si Sergeant Paghangaan, at saka si Sergeant Brosas. Yun po, at saka may tenyente ba dyan na pulis na napasama sa pagdukot kay, sinong pangalan nito?
Ricardo June Lasco na isang master agent na dinukot siya sa kanyang bahay sa San Pablo City. Nung dinukot po siya doon ay pinalabas na may arrest warrant siya. So nagmanufacture sila, nag-print out sila ng arrest warrant. At nagpanggap sila ng mga NBI agent kasi hindi sila naka-uniforme. Kasi pag naka-uniforme, halata na pulis. So ganun po yung nangyari doon. At eventually, natagpuan sila na identify pinpointed positively yung mga pulis na ito nung nagkaroon ng Senate investigation si Ginoong Bato de la Rosa. Pasalamat tayo kay Ginoong Bato de la Rosa kasi kung hindi dahil sa kanyang Senate hearing na ginawa noong April 2022 at saka nagsimula pa yun, no, May hanggat natapos siya ng May 2022 at pinutol na ni Duterte yung sabong. So, nang pinutol na ni Duterte ang sabong, doon na naputol na rin at nag-attempt pa rin, nagtangka pa rin si Atong ang na matuloy-tuloy ang kanyang sabong sa pamamagitan ng pagsipsip kay Erwin Tulfo na siya ay DSWD secretary noon. Kaya nag-donate pa siya ng mga ilang ambulansya at nag-donate pa ng mga wheelchair. Dami-dami para ibabribe niya si Erwin Tulfo at para ilalabi ni Erwin Tulfo kay BBM na total nakakatulong sa PCSO as a DSWD ay dapat ituloy. Pero hindi ko alam kung natuloy, pero alam ko nagigirilya yan. Ibig sabihin, nagpapataya pa rin kahit wala ng lisensya, kahit pinutol na. So, ang one thing good, kaya maganda naman ata yung ginawa ni Bongbong na hindi niya na tinuloy. Kasi kung tutusin, pwedeng manghingi si Atong, mamimilit si Atong nagtutok patakbo ng kanyang negosyo na sabong kasi may batas naman na nilabas na binigyan siya ng prangkesa. At kasama dyan si yung Verdeber, yung kay Atong Ang, kay Bong Pineda, binigyan, kasama rin dyan siya kay Patrick Antonio, kasama rin dyan si Camilo Cascola na dating PNP chief na patakbo rin ng Isabong, si Arne Teves nagpatakbo rin ng Isabong, at isa pa yung mayor dati. Okay? So yan po ang nangyari sa ngayon. At pasalamat tayo kay Dondon Patidungan at ang investigasyon ay patuloy at natigil lamang kanina sapagkat may bagyo. Pero nung bago matigil ay nakakuha na naman ng mga balakang o di kaya mga crispy pata ng tao. Ang dami, may nakuha pa rin ng tinatawag na jersey, damit pang basketball ng iyang nawalang sabongero. So kung titingnan mo, ay halos kompleto na sa totoo lang at naniwala ako talaga hindi naman mapupunta yung mga buto na yun doon kung hindi totoo yung kwento ni alias Dondon or alias Totoy. So yan po ang ating pasalamat kay Totoy at ipi-play po natin itong exciting na pagtabla niya kay Dondon, kay General, kahit General Istomo. Pakinggan natin. Ito po siya. Ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang demand for public apology ni retired Police General Jonel Estomo na idinawit niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Lahat din daw ng kanyang sinasabi may katibayan. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ano ako maghingi ng sorry? Wala naman akong kasalanan. Yan ang pinanindigan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos sabihin ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na gusto niya ng isang public apology. Matatanda ang idinawit ni Patidongan ang pangalan ni Estomo bilang isa sa mga alpha member o yung grupo ng mga negosyante o investors na nasa likod ng missing sabongeros. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Estomo na hindi siya parte ng Alpha Group. Dagdag pa niya, hindi sila close ng itinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang at isang beses niya lamang itong nakita. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang.
Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko siyang makilala. Personally, si Atong Ang, nung ako ay Regional Director ng Bicol Region. Ang reason ko is, una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Paglinaw ni Patidongan, wala siyang sinabi na direktang sangkot si Estomo sa missing Sabongeros operation. Aniya, itinuturing na lubog na pangalan si Estomo dahil parte umano siya ng isang team sa loob ng Alpha Group. Ibig sabihin, posibleng hindi umano siya kasama sa pangkalahatang decision-making ng Alpha members. Pero kasama siya sa milyon-milyong pisong hatian bilang isang investor. Oh, yan by enjoying from the fruits of the crime, ay makasama ka talaga, Mr. Junel Estomo. At nagtataka naman ako sa iyo, sinabi mo hindi mo kilala si Atong Ang, pero gusto mo siyang makamit. At namit mo siya, binigyan ka pa ng 2 slot, 2 franchise ng Pitmaster na isabong dun sa General Santos City. Of all places, sa magkababayan pala tayo, ha? Ngayon ko lang alam na magkababayan pala tayo. Alam ko sa Bohol ka eh. Pero ipagpatuloy natin ito sinasabi ni Lieutenant General Junel Estomo. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya na membro siya ng Alpha. Okay pero paano naman ang sinabi ni Dondon? Sabi niya, hindi niya narinig si Estomo na nagsabi na sinabihan ni Estomo si Atong na papatayin na lang siya kasi para mawala problema. Yan pala, si Atong ang nagsabi kay Dondon, Patidongan, na sabi ni Atong sa kanya, sinabihan ako ni Estomo na papatayin nga na lang na wala pang problema, para wala nang problema, pero hindi ko ginagawa. Ay, pakinggan natin. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernita Coy at saka si Lito Gira. Ibig sabihin, patago. Kasama, ang indikasyon niya, kasama sa Alpha Group, si Estomo, pero hindi nagpapakita. At nagpapalabas lamang na kunwari ay ang nagdidesisyon doon si Mayor Tacoy, Bernie Tacoy at saka yung isa. Pakinggan natin. Para alam ng lahat, nagpa-derby pa yan si General Estomo. Nagpa-derby pala si General Estomo eh. Kailan siya nagpa-derby? Doon sa farm ni Lito Gira. Noong Sa farm ni Lito Gira. Saan yan? January 28, 2023. January 28, 2023. Ayon sa isang Klarong-klaro, hindi na mabanggit dito Alice Tutoy kung hindi totoo yan. kakatiwalaang source, lubog ang tawag sa mga pulis na nagsasagawa ng isang covert o sikretong operasyon. Sa konteksto ng isabong, hindi umano direktang isinasama sa records ng Pitmaster sa Estomo. Dahil ipinagbabawal sa hanay ng PNP ang pagkasangkot sa kahit na anong uri ng sugal. Pinabulaanan din ni Patidongan na walang koneksyon si Estomo at si Ang dahil mayroon umanong betting stations ng isabong si Estomo. Isang bagay na mismong si Estomo rin ang nag-confirm sa Billionario News Channel. Nakita ko rin yung opportunity, magandang hanap buhay, yung online sabong. Yun lang ang ano ko, na mag-arolo ko kasi nung time na yan, nauso yung expansion ng online sabong, nagkaroon ng mga betting station. So, patulong ako, nabigyan naman ako, kaya nagkaroon ako ng, actually binigay ko sa anak ko para may buhay yung anak ko sa General Santos City. Nabigyan naman ng 2 betting station. Yan hindi ka pala close kay Atong pero nabigyan ka ng 2 off-track betting station Ang galing mo. Galing mo, Junel. Giit ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita na walang katibayan. Isang patunay daw ang nahanap na human ribs sa Taal Lake kahapon. Yan human ribs May crispy pata. Puta, na natagpuan at pata ng tao sa lake. Doon umiinit na ng issue against sa akin. Parang nangyayari pa ngayon. Ako pa ang nagsisinungaling. Kung ako nagsisinungaling, una, matagpuan kaya yung mga buto ng missing sabongero dyan sa talik? Balak kasuhan ni Estomo si Patidongan dahil sa mga akusasyon na ito. Sagot ni Patidongan. Kasuhan niya ako. Uulitin ko.
Kung gusto niya na malinis ang pangalan niya, pala detector kaming dalawa kung sino sa amin dalawa na sinungaling. Oh, hinahamon ka, Junel. Magpa-lie detector test kayong dalawa ni Dondon Patidongan. Ayon kay Patidongan, malapit nang mabuo ang kanyang official affidavit at nakaamba na rin siyang magsampa ng formal na reklamo sa mga umano'y nasa likod ng missing sabongeros. Oh, so ang ibig sabihin pala nito, yung malapit na siya makapag-sampa ng kumpletong reklamo, yun ay para sa criminal case. Ito nakikita natin na nagsampa siya, pumirma siya ng reklamo, para lamang ito sa administrative case. So tingnan natin. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay. So titingnan natin yung ibang aspeto. Ito. Ipakita natin yung sinabi rin pala ni Dondon Patidongan na yung naalala ninyo na may nahuli na mga na nag-withdraw ng ATM card ng mga sabongero na nawala. O ito, papakinggan natin. Yung pala, tao ni Dondon Patidongan ang nag-withdraw sa ATM card ng isang sabongero. At ang sabongero na yun na nawala ay yun ata yung driver na si Melvin Bakay ata. Yun yung ang papel niya doon, hindi siya magsasabong kundi magsiservice lang siya. So pakinggan natin po itong nahuli na tao na nag-withdraw sa ATM card ng sabongero na nawala. Ito. Tetestigo na rin sa kaso ng missing sabongero ang lalaking nahuli kam na nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Ayon yan kay Dondon Patidongan na nagsabing tauhan niya ang nasa video. Sabi sabihin, yung nag-withdraw mismo, napakatlakas naman na testigo, pangatlong testigo na to. Magtitestigo siya, ang kanyang kredibilidad ay siya pala yung nahuli sa CCTV na nag-withdraw sa ATM card, gamit ATM card ng isa sa mga sabongero na nawala. O yan, pakinggan natin. Mataas yan, malakas ang kredibilidad nun. Siyempre, alam niya kung sino nagbigay ng ATM card sa kanya. Pulis ata nagbigay. O kung sino man. Yan ang aking tinutukan. Eksklusibo. January 14, 2022, nang magkakasabay na nawala matapos magsabong sa Santa Cruz, Laguna, ang magkakaibigang sina Ferdinand Dizon, Manny Magbanwa, Mark Fernandine at Melbert John Santos. Si Kabilang Melbert sila John Santos. sa 34 na nawawalang mga sabongero. Higit 2 oras ang lumipas matapos na iulat silang nawawala. Nakuhanan ng CCTV ng isang bangko sa Lipa City, Batangas ang lalaking ito na nagwi-withdraw sa isang automated teller machine. Sa investigasyon ng PNP, ATM card daw nang nawawalang si Melbert John Santos ang gamit ng lalaki. Ayon sa dokumentong nakuha ng pulisya sa bangko, nakapag-withdraw ng kulang 30,000 pesos sa 4 na transaksyon ng lalaki mula sa account ni Santos. Diba? Kung ma-identify po natin itong nag-withdraw sa ATM, siya po ang magbibigay liwanag dito sa investigasyon na to kung bakit po napunta sa kanya yung ATM ng isang biktima. Ngayon, matapos ang mahigit 3 taon, sa pamamagitan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, nagkaroon ng linaw kung sino ang lalaking ito. Yung nag-withdraw na yan, tao ko rin yan. Isang witness ko rin yan. Close in, security ko yan noon. Saka ko na ilabas yan pag kinakailangan. Naniniwala si Patidongan. Malaking may tulong yan, gawa yung itim na yan doon sa isang missing sabongero. At ang masama niyan, inutusan lang yan ng isang tao ko rin. Siya ang kumuha ng ATM bago mawala yung missing sabongero. Inutusan siya nitong tao na ito para ano? Para mag-withdraw. Nanawagan si Patidongan sa iba pa niyang mga tauhan na lumantad na. Kabilang sa kanila, ang 2 lalaking nakuhanan ng video na bumibitbit sa isa pang nawawalang sabongero na si Michael Bautista sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Yung sila at saka si
Mga tao ko lang din yan. Ang masama lang, nakuhaan sila ng video at todo tanggi at ginamit pa sila ni Mr. Atong Ang na mag-witness against sa akin dahil ako ang tinuturo nilang mastermind. Nabuhayan ng loob sa mga development na ito ang kaanak ng mga nawawala, lalo na ng ama ni Melbert. Dati na kasi silang umasa na malilinawan ng investigasyon ng matrace at ma-recover ang cellphone ng anak. Pero hindi raw ito umusad kahit panatukoy umano ng mga investigador na ibinigay sa sibilyan ng isang pulis ang cellphone ng biktima. Buti lang daw sa pagtatanong ng investigador na itanong daw kung anong pangalan ng pulis. Ano kinalaman ng pulis, Kuya Lambert? E di syempre, di ang lumalabas. Kasi yun ang nagbigay doon sa bata. Pulis pulis ang pala nagbigay sa bata. Ah, Kasama sa iimbestigahan ng NAPOLCOM kung sino sa mga pulis na kinasuhan ni Patidongan kahapon ang gumawa nito. sana lang talagang magtuloy-tuloy at talagang may magiging linaw ito sa mga nangyayari ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Yan may isa na lang ako i-share. I-share ko na lang isang ito na kung saan ay dito, i-share natin. Ang nangyari, kumbaga ito na po yung pangbuo sa isang linggo na nangyayari. So kailangan natin i-share kung ano nangyari. Para magkaroon tayo ng litrato sa ating pag-isipan kung paano na nangyayari sa sabong na isyu. Malalim na misteryo ang pagkawala ng mga sabungero at marami raw alam dito ang whistleblower sa kaso. Para sa DOJ, reliable si Julie Dondon Patidongan. At habang patuloy ang case build-up, ang mga suspect, dumarami pa ang bilang. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Of course naman, napaka-solid na ng kredibilidad ni Dondon Patidongan na magtestigo. Lahat ng sinabi niya patungkol sa tinapon sa Taal ay ito, napatunayan na. Although wala pang DNA test kung ano talaga tao, pero mga tao talaga yon. At sigurado ko 100% na yung mga buto na yung makukuha, may tutugma yon sa mga kamag-anak na DNA test. Ganun po ako katiwala sa nakikita akong development. Kaya mabuhay ka, Dondon. Nasa mahigit 30 na ang suspects sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla ngayong araw matapos makipagpulong sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. We were talking about some other people who may be involved. And we'll see. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So we have to know what he knows. Matatandaan nitong nakaraang Lunes, opisyal nang nagpasa ng isang complaint affidavit si Patidongan sa National Police Commission. Kabilang sa kanyang mga pinangalanan ang isang full-fledged colonel, isang lieutenant colonel, isang major at 9 na non-commissioned officers. Ayon kay Remulla, underway na ang pagbuo ng official affidavit na ihahain ni Patidongan para sa iba pang sangkot sa pagkawala ng 34 na sabungero. Dagdag niya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya kay Patidongan para masiguradong solido ang kanilang isinasagawang case build-up. Siyempre yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far so good. So far so good. Very reliable. No, tama naman. Pansamantala namang inihinto ang search and retrieval operations sa Taal Lake ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Pauna nang sinabi ni Remulla na posibleng magtagal hanggang 6 na buwan ang operasyon dahil sa iba't ibang natural factors at sa lawak ng lawa. Pero paninindigan niya, magpapatuloy ang paghahanap sa missing sabungeros at tuloy-tuloy ang pagulong ng investigasyon sa possible link nito sa war on drugs. Para sa agenda, Joash Malimban. Okay, so yan ang ating makikita sa ngayon, ang development. More or less, nakikita natin ang kabuang litrato at matatapos na rin ito yung incidenting ito, yung investigation at makakasuhan na rin ang dapat makakasuhan. At sa pagtapos nito, naniniwala po ako na bastante na po yung ebidensya laban kay Atong Ang, laban kay Gretchen Barreto, laban po kay Jonel Estomo. Sigurado ko masasama si Jonel Estomo dito. Kalaban din sa mga ibang mga pulis na binabanggit. So,
ang mangyari po niyan ay the crime of one is the crime of all. So, dito nga pumapasok yung batas ng ebidensya. Para maintindihan po ninyo, si alias Patidungan ay alias Dondon Patidungan ay siya ang klasifikasyon ng kanyang testimonya ay tinatagpo yan na extrajudicial confession. Bakit confession? Kasi kasama siya, kino-confess niya na siya ang tagabigay ng pera para sa mga pulis na ipapatay kung may papatay. Tapos siya ang taga-arrange kung may QP na makikita. Siya ang taga-tawag kay Atong Ang kung paano gagawin. So ibig sabihin, napakalaki ng papel niya para maisagawa yung tinatawag na pagkakawala ng mga sabungero. So, hindi naman siya pinaka-guilty. Pero ngayon, may iba pa po na lumabas at lalabas na inaasahan na magkakaroon din ng pag-aamin. Ang tawag pa rin dyan, extrajudicial confession. So, ang isa na extrajudicial confession, ang alam ko yung pulis na may-ari o umupa doon sa palaisdaan na yon kasi siya nagtuturo. So, ibig sabihin, tama ang lugar na tinuro niya. Ibig sabihin, mataas po ang kanyang kredibilidad. So, dalawa na sila, yung extrajudicial confession. At ang alam ko, mayroon pang isang papasok na extrajudicial confession. So, ngayon po, may batas po tayo na tinatawag sa prinsipyo na sinasabi res inter alios acta. Yung res inter alios acta ay nagbabawal na gagamitin ang testimonya ng isang umamin laban sa inaakusahan na mastermind. Yan ay kung walang hiwalay na ebidensya para magdugtong papakita na may konspirasiya o kutsabahan sila ng mastermind. So kailangan may ibang ebidensya na maipapakita na may kutsabahan si Dondon Patidungan at saka yung ibang amin at sila ay konektado sila sa kutsabahan kay Atong Ang at saka kila Gretchen at kila Istomo. So ngayon kung ganun po ang takbo ay pwedeng gamitin na ngayon ang lahat ng sinabi ng mga testigo na umamin ay pwede nang gamitin laban kay Atong para pwedeng makonvict si Atong. Ladies and gentlemen, tandaan niyo po, ang hirap po hindi po basta-basta kapag may umamin na ay pwede mo nang gamitin sa tinuturong mastermind. Kasi ang batas po ng res inter alios acta ay nagsasabi na hindi mo pwedeng gamitin na panlaban sa testimonya o ebidensya panlaban sa isang tinuturong mastermind ang mga sinasabi ng mga gunman kung wala kang hiwalay na ebidensya na dudugtong sa kutsabahan ng gunman at sa kanyang mastermind. Halimbawa, yung nangyari po sa pagkamatay ng dalawang anak ni Congressman Ricardo Quintos doon sa Mindoro Oriental at ang tinuturo ay si GTV, Jose T. Villarosa, ang tinuturo na mastermind. Ngayon, na-acquit doon si Villarosa. Sapagkat po, ang itinurong mastermind ay sinasabi na si Villarosa, yung tinuturo pala na pumatay, nahuli at napatunayan na silang pumatay, ay tinuro nila si Joe T. Villarosa na siyang nag-utos para patayin yung dalawang anak ni Ricardo Quintos sa Mindoro Occidental. So ngayon, ang tanong, pwede bang gamitin laban kay Jose T. Villarosa? Ang sagot, hindi po siya pwedeng gamitin sapagkat walang ebidensyang pinakita o pinresenta ang mga NBI na nag-imbestiga at saka piskal na para sabihin na may kutsabahan sa gitna ni GTV or Villarosa at ng mga gunmen. So yan po ang paliwanag ko diyan dito kay Atong na kailangan may hiwalay na ebidensya para matablan si Atong Ang, si Gretchen, si Istomo at kung sino pang iba.
Sa ngayon ay 30 na ang nasalang na nabanggit na mga kakasuhan kasama yung mga pulis na bumanat. Ang tawag diyan, the crime of one is the crime of all. So kung 34 na sabongero ang pinatay, ibig sabihin 34 crimes ang isintensya kay Estomo, isintensya kay Atong Ang, isintensya kay Gretchen Barreto, isintensya sa bawat pulis na gumawa. Ganun po 'yun. So magandang magandang umaga sa inyo at magbabati na lang ako, shout out. Na Jaime Ginaldo, sapat naman ang ebidensya at may living witness. Bakit parang walang kaso para ma-hold ang mga kawatan? O saka natin pag-usapan yung mga akusado kung ano na nangyari. Ben Reclamador, Presperip, Mayap Abak, AG Provinciano, good morning, Jan Sir Toto from Ottawa, Ontario, Canada. Maraming salamat po. Marian Cuban, Mary Ann Cuban, tanggal ang pension ng bawat pulis sa sugal. Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi. Ayun pala, isi-share ko lang, magsi-shoutout ako diyan sa sa Seattle, Washington. At ang aking tawagan ay ipakita ko na lang ang kanilang litrato, ang kanyang litrato. Isang fan ko niyan na lagi nanonood sa akin. So pinakiusap niya sa kanyang mister kasi nung umuwi ang mister niya sa Pilipinas, nalaman niya, hindi rin nakalain ng mister niya na magkipagkita sa akin. So nung nakipagkita sa akin, ito po ang nangyari, no? Si Mr. Bulik Tapawan, itong misis niya, no? Ipakita ko sa inyo, ano nga pa, nakalimutan kong pangalan ng misis niya. Ano ba yun? Si Chinky Kay Tapawan. Si Chinky Kay Tapawan. Ipakita ko ha. Ito si Chinky. Maganda si Chinky. Swerte naman ng kaibigan ko. Maganda ng asawa niya. Ito po. Ayan, si Chinky. Yan si Chinky. Yan yung sa sa Seattle, Washington, USA. At shout out din dyan kay Ernesto Lagramada sa Seattle, Washington. Ito si Bulik Tapawan, no? Magkita kami kanina at nagpa-picture kami. Yan, shout out sa inyo. At anyway, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. At ano bang gagawin natin? At ano naman, bantayan nyo, may kasunod pa ako. After 5 minutes po ay magbablog po ulit ako. Total, Sabado naman ngayon. Jaime Aguinaldo at Bostoto, 6 na buwan. Pagsisisid sa Taal Lake, sabi ni Remulla, sobrang bagal. Oo nga, abangan natin yan, ha? Okay? Magandang umaga po sa inyo. Happy Bagyo sa lahat.